Magandang gabi pong muli sa ating pagkapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Chapter 36 pa rin. Atin pong tatalakayin sa gabing ito ang pagwawakas ng kabanatang 36. Ito po ay nasa verses 21 and 22. Kagabi nga ay hindi ako nakapag-discuss at pansamantala ay si Princess ang ating pinanguna sa gawain natin kagabi. So, tayo po magkapatuloy sa gabing ito. Magandang gabi, Pastor Claude, Sir Irene. Salamat sa inyong maagang pagsama. Pasensya na pala, medyo na late lang ako. May kailangan lang asikasuhin. Okay. So, tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na tunay na dakila, Ikaw lang, Ama, ang patuloy na hinihinga namin ng karunungan sa gabing ito at sa lahat ng panahon ng aming pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan. Ikaw po ang magturo sa amin ng mga bagay na hindi namin maunawaan, mga bagay na mabibigat sa aming damdamin, sa aming pagkatao. Ama, tulungan mo po ako sa gabing ito sa pagtalakay ng daily devotion na ito. Ikaw po ang gumabay sa akin at ito po ay turo ko ng maayos, ayon sa iyong kalooban, sa iyong kaparaanan. Samahan mo ako, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po. Magandang gabi, Pastor Nanding, Ate Jessa. Salamat sa inyong pagsama sa ating gawain. So, may mga mabibigat na sitwasyon ang pinagdadaan ng ating mga kapatiran. Ang kapatid ni Ate Alma, doon sa Zamboanga ay kasalukuyang nakaburol. Si Nanay Epi, yung panganay na anak, ay ganoon din. So medyo mabigat ang sitwasyon ng bawat isa. At ang ibang kapatiran ay mayroong mga pinagdadaan ng mabibigat na problema at sitwasyon. Kaya syempre bilang kung personally may mga sitwasyon din na mabibigat na hindi ko alam paano maiaayos. So, pero ganun pa man ay tuloy-tuloy ang ating pag-aaral sa gabing ito. 6:07 na, medyo na late tayong pumasok. So, but anyway, tayo magpapatuloy. Magandang gabi, Brother Edgar. So, nandiyan na po kayong lahat. Nandito ako ngayon sa church, sa Touching Lives, at tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kagabi nga ay napakiusapan natin at naitalaga natin pansamantala si Princess na magturo sa ating daily devotion dahil sa mga ilang bagay na hindi maiwasan. Okay, so atin po tatapusin sa gabing ito ang pagtalakay ng chapter 36 verses 21 and 22. Ang pangkalahatang tema nga ng chapter 36 ay nakaugnay doon sa ginagawa ng Assyria na pagsalakay sa bayan ng Juda o sa Jerusalem, kung saan ang kanilang hari si Sennacherib at ang kanilang punong ministro na si Rabsakeh o si Rabsaces ay naandoon at sumalakay sa Juda, sa Jerusalem, kasama ang kanilang libo-libong tauhan. At sa mga nakalipas na talata na ating pinag-aralan ay nabasa natin, natutunan natin ang mga ginagawang panlalait ni Rabsakeh at ni Sennacherib sa bayan ng Israel, particularly kay Haring Hezekiah at sa Diyos na si Yahweh. Ipinalagay o binabanggit ni Rabsakeh na ang Diyos mismo ng Israel ang nag-utos sa kanya o nakipagsabwatan sa kanya para pabagsakin ang Juda. At mayroong mga sitwasyon na binabanggit na at kinu-question ni Rabsakeh kung bakit nagtitiwala o naniniwala ang mga Israelita kay Haring Hezekiah. At ganoon din bakit sila nagtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Samantalang wala namang kakayahan itong si Yahweh na sila iiligtas. Magandang gabi, Carla, Brother Jess, Sister Gingging. Salamat sa inyong pagsama sa ating gawain sa gabing ito. So, andun yung sitwasyon, nakikipagtalakayan, nagsasalita si ministro, si Rabsakeh o si Rabsaces sa harapan ng maraming Israelita at siya ay kanyang kinukumbinse ang mga Israelita na sumuko na sa kanya sa pangunguna ni Eliakim, ni Sebna at ni Joah na mga tagapangunan ng kaharian at sila yung ipinadala ni Haring Hezekiah para humarap kay Rabsakeh.
So makita natin dito yung authority ng dalawang hari. Yung dalawang hari ng dalawang bayan na naglalaban ay parehong wala doon sa sitwasyon ng gera at ipinadala lamang ang kanilang mga tauhan. And napakaraming panlilinlang na ginawa itong si Rabsakeh para kumbinsihin ang mga Israelita na walang kakayahan ang kanilang bayan, ang kanilang kaharian at ang kanilang Diyos na sila ay iligtas. Kaya sila ay nararapat na sumuko na lamang at magpailalim sa pangungunan ng Assyria. Okay, so ating ituloy ang talakayan ngayong gabi sa verse 21 and 22. Ang sabi sa verse 21, wala ni isa mang kumibo sa kanila sapagkat iniutos ng hari na huwag silang sasagot. Dahil dito'y sinira, verse 22, dahil dito'y sinira ni na Eliakim, Sebna at Jowa ang kanilang mga damit at sama-samang nagbalik kay Hezekias at iniulat ang lahat ng sinabi ng punong ministro ng Assyria. Yan. So dito sa mga talatang ito, makikita natin yung pagpapakumbaba ng mga Israelita. Sabi sa verse 21, walang ni isa mang kumibo sa kanila sapagkat iniutos ng hari na huwag silang sumagot. Magpakumbaba lang sila, hayaan lang nila na sabihin ni Rabsakeh o ng Assyrians ang lahat ng gusto nilang sabihin, basta sila ay tahimik lang. So makikita natin dito yung super lakas ng kontrol ng mga Israelita bilang mga tao ng Diyos. Nandun yung kanilang kabaitan, yung kanilang pagpapakumbaba. Kung sa iba hindi ganun kadali na palampasin mo yung masasakit na salita na sinasabi ni Rabsaces at saka yung mga panlalait sa kanila, lalo na sa kanilang hari. Kasi ang figura ng hari, ito'y isang iginagalang at nirerespetong tao. Anumang bagay na sabihin mo tungkol sa kanya ay talaga namang ikaw ay pwede kang patayin ng mga tao. Pero dito makikita mo na napakalakas ng kontrol at pagpapakumbaba ng mga tao sa kaniya. And then, sa halip, walang isa man sa kanilang sumagot. Even si Eliakim, si Sebna at si Jowa ay nanatiling tahimik. At ang kanilang ginawa, sila ay binarak, sinira nila ang kanilang damit, ang kanilang suot. Ang pagwarak na ito ay simbolismo ng kanilang pagdadalamhati, ng kanilang kalungkutan. At ang kasunod noon ay nagsusuot sila ng mga damit na panluksa. Ibig sabihin, bagbag na bagbag, lungkot na lungkot ang kanilang damdamin. At sila ay sama-samang nagbalik kay Hezekiah at iniulat ang lahat ng sinabi. Yun na binabanggit sa verse 22. Yung mga sinasabi dito, iniulat, ito yung mga natalakay natin ng mga nakalipas na araw mula verse 1 hanggang verse 20. Ayan. So, ang mga talatang ito, yung 21 and 22, ay nagpapakita ng kababaang loob at pagpapakumbaba ng mga Israelita. Hindi sila sumagot o nagwika ng kahit ano laban sa kanilang mga kalaban o mga taong umaapi sa kanila at nang iinsulto pa sa Diyos. Ang katahimikang ito, bagamat tila nagpapahayag ng kaduwagan o pagkatakot sa mga Assyrians, ay isang malakas na pahayag ng pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos at isang pagtanggi na makisali sa isang digmaan ng mga salita. Ayan. So, hindi sila nakipagtalo, hindi sila nakipagdebate, sa halip ay hinayaan lang nila na magsalita ang kalaban nila at sila'y nanatiling nagtitiwala sa kanilang Diyos na si Yahweh. Binibigyan din ito ang mas malalim na pananampalataya at paniniwala ng mga Israelita sa Diyos nila, kay Yahweh, na sila'y ililigtas nito kahit nasa harap ng napakatinding pagsubok. Ang mga talatang ito ay sumasakop sa ilang mga bagay. Ang una, yung katahimikan. Ang pananahimik ng mga tao ay hindi tanda ng takot o kahinaan. Sa ating mundo ngayon, pag ang tao ay super tahimik, minsan iniisip natin na duwag o kaya ay walang kakayahang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Pero sa totoo lang, ang pananahimik ng isang tao ay ito ang lalong katapangan, kasi yung pagkokontrol ay ito ay pinakamatinding uri ng katapangan na ating nakikita at ginagawa ng isang tao.
Magandang gabi, Ate Alma, sa inyong lahat dyan. Salamat po sa inyong pagsama sa ating devotion, bagamat na sa mabigat na sitwasyon sa kasalukuyang panahon. Ang pagpipigil sa sarili ay isang pinakamatinding uri ng katapangan. Kasi alam mo, ang hirap pigilin nung isang galit, ng inis na talaga namang gustong lumabas sa iyong damdamin. Pag ikaw ay inaapi, pag ikaw ay sinasabihan ng mga masasakit na salita. Ang normal o yung tendency ng isang tao ay magwala, magalit, gantihan. Pag sinabihan ka ng masasakit na salita, sasabihan mo rin ng masasakit na salita. Pag sinaktan ka, sasaktan mo rin. Parang yung konsepto ng an eye for an eye and a tooth for a tooth. No? Yung ganun. Pag ikay pipintasan mo rin. Pag ikaw ay sinaktan, sasaktan mo rin. Pero dito nakita natin yung pananahimik ng tao ng mga Israelita. Sa pananaw ng tao ay parang napakaduwag ng mga taong nagwawalang bahala. Pero sa totoo lang, ito yung pinakamatinding katapangan. Yung pagkontrol sa sarili, pagkontrol sa damdamin o sa emosyon, ito ang mas matinding katapangan. Mantalang yung walang lugar na paglalabas nito, nagsisisigaw, nagagalit, nagwawala kung ano-anong sinasabi, nakikita doon yung pagiging mababaw ng kaisipan at kahinaan ng pag-iisip, yung pagiging hangal ng tao. Masyadong puro salita. Kaya ako, personally, minsan ayoko ng taong ang daming sinasabi mas gusto ko minsan kausap yung mga taong simple lang sumagot, simple lang magsalita. Minsan may mga tao ako nakakausap, yung simpleng tanong na yes or no lang ang sagot, ang dami pang sasabihin na pagkatapos niyang magsalita o magpaliwanag ng isang bagay, yung eksaktong tanong mo hindi naman nasasagot. So yun po, maraming uri ng tao, may mga tao na ganyan ang sitwasyon Kaya minsan ay self-control pa rin sa halip na kailangan pa rin Pero marami talagang tao na may mga ganyang sitwasyon. Iba't iba yung pag-uugali. And then, masusukat din dito sa mga talatang ating pinag-usapan yung pagtitiwala sa Diyos. Ang katahimikan o pananahimik ng mga Israelita ay sumasalamin sa isang malalim na pananampalataya na ang Diyos ay kasama nila at mamamagitan upang iligtas sila. Nagtitiwala sila sa kapangyarihan at proteksyon ng Diyos sa halip na umasa sa lakas o argumento ng tao. Ang pananahimik, hindi pagsasalita, ito ay pagpapakita ng pag-asa sa Diyos. Na inaasahan natin na ang Diyos ang nakakaalam ng ating katwiran at ang Diyos ang gagabay at magtuturo sa atin ng dapat na gawin. Ibig sabihin, yung ating dapat na sabihin, hinahayaan natin na ang Diyos na ang mga twiran para sa atin. Pumapasok ito sa konsepto, doon sa prinsipyo na sinasabi rin sa Biblia na ang Diyos ang bahalang maghiganti para sa atin. Hindi natin kinakailangan labanan ng bawat isang tao ng kaparehong masasakit na salita o mga masasakit na mga physical na pagganti. Sa halip, pagkatiwala natin sa Diyos. At makikita natin sa mga susunod na kabanata na itong armas na ito, itong pamamaraan na ginawa ng mga Israelita ang siyang nagdala sa kanila ng tagumpay. And then, sumasakop din ito sa tinatawag na pagkaroon ng mabisang tugon. Muli ang katahimikan na isang malakas na pagkilos ng pagsuway at isang pahayag ng pananampalataya. Hinahamon nito ang otoridad ng Asyriano at itinatampok ang hindi natitinag na pagtitiwala ng mga tao sa Diyos. Alam niyo po, dalawang bagay ang lagi nating tinitingnan. Mayroong mga tao na pag kinausap mo, sa kaunting salita o sa kaunting tanong mo, ang dami nang sinabi, ang dami nang naisagot, pero hindi naman naipunto yung eksaktong sagot sa itinatanong mo. Pero namang mga tao na ang dami mo nang itinanong, napakasimple naman ang sagot. Both sides ay nangyayari sa isang tao. Merong taong maingay, madaldal, masalita. Meron naman tao na mabibilang mo ang salita, parang napakamahal ng value ng salita, kaya ayaw nilang pakawalan. Ang dami mo nang sinabi, ang dami mo nang itinanong, wala pa ring sinasabi. So, ganun po ang nangyayari dito. Ngayon, sa anumang bahagi
lagi nating nakikita dito yung pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sa sitwasyon ng Assyria ni Rabsakeh, parang lalo siyang nainsulto kasi ang dami na niyang sinabing panlalait, pamimintas sa Israelita kay Hezekiah at sa Diyos, pero itong mga Israelita ay wala man lamang sinabi kahit isang salita, na natili silang tahimik. Mas nakita ang tapang at lakas ng loob ng mga Israelita na hindi pinansin ang Assyria. Sa bandang huli ay parang mas nainsulto pa ang mga Assyrians o yung kanilang punong ministro si Rabsakeh. Habang ang mga Israelita ay nananatiling tahimik bilang tugon kay Rabsakeh, ang mga pinuno ng pamahalaan ni Hezekiah ay pumunta sa hari at iniulat ang nangyari. Ito ay nagpapahiwatig ng isang hakbang patungo sa paghahanap ng patnubay ng Diyos at pagpaplano para sa kanilang mga susunod na aksyon. Hindi agad-agad, hindi very hasty yung pag-iisip at pagdidesisyon ng mga Israelita. Makita natin doon na yung kanilang pananahimik ay sumisimbolo ito ng malalim na pag-iisip. Iniisip nila kung anong kanilang gagawin, kung ano ang sitwasyon na kanilang gagawin o magiging hakbang para harapin itong panganib o itong kalaban na nasa kanilang harapan. At ang napagkasundoan itong tatlong pinuno ay bumalik sa hari at isang guni sa hari ang mga sitwasyon na ito. At isang napakagandang sitwasyon. Nilibak ni Rabsakeh ang ideya na kayang iligtas ng Diyos ang Jerusalem mula sa makapangyarihang hukbo ng Assyria. So pinagmamalaki ni Rabsakeh na kahit ang Diyos ay walang magagawa sa kanila dahil tanging sila lamang ang magaling, sila lamang ang marurunong at may kakayahang manalo sa mga digmaan at magtanggol sa Israel o sa mga taga-Juda. Ang pagkubkob ng Assyria sa Jerusalem ay isang kritikal na sandali sa kasaysayan ng Israel at nakuha itong aklat ni Isaiah sa matinding damdamin at pakikibaka na kinakaharap ng mga tao sa panahong ito. Ang nalalapit na banta ng pagkawasak at ang matinding pangangailangan para sa banal na interbensyon ay ang pangkalahatang tema na patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga tao. Ngayon, na nagpapaalala sa atin ng pangmatagalang kaugnayan ng biblikal na salaysay. Ang talatang ito, itong 20 and 21, ay nagpapakita ng pagmamataas at kawalan ng tiwala sa tunay na Diyos ng hari ng Assyria. Kasi ang pinapaniwalaan nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan at ang kanilang personal na kalakasan. At ang kanyang paniniwala ay walang ibang Diyos o kapangyarihan ang may kakayahang hadlangan ang kaniyang mga plano. Sila lamang ang natatanging makapangyarihan ng kapanahunan na iyon. Gayunpaman, nagsisilbi rin itong hamon sa mga tao ng Juda at kay Hezekiah mismo. Ang mga Assyrian ay naghahangad na magtanim ng takot at pagdududa sa puso ng mga tao na nagdududa sa kapangyarihan at kakayahan ng Panginoon na iligtas sila. Hindi natin maaalis sa sitwasyon ng Israelita na magduda. Kaya pa ba kaming iligtas ni Yahweh? Kaya pa ba kaming pangunahan ni Haring Hezekiah? Samantalang ito yung hari ng kabila na nagsasalita. Samantalang parang wala kaming naririnig sa aming hari. So yun yung mga pagdududa, no? Yung mga sitwasyon ng pagdududa. Yan. Ang tugon na sa hamon na ito ay makikita sa mga susunod na kabanata doon sa chapter 37 kung ano ang eksaktong ginawa ng mga Israelita para ipakita ang kanilang tapang. Makikita natin na sa halip na sila ay gumawa ng paghihigante o pagtugon sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, ang kanilang ginawa ay sumangguni kay Yahweh. Bumalik sa kanilang hari at yung kanilang hari, ang naging pamamaraan ay manalangin, humingi ng tulong kay Yahweh. Kaya actually, ang gera na to, a short result ay walang nagawa ang Assyrians. Natalo sila ng Israel. Actually, hindi naman Israel ang tumalo, kundi yung anghel ng Diyos. Mababasa natin yan sa kabanatang 37. Yun ang ating ipapatuloy natin yan sa ating pagtalakay. Okay, binibigyang diin din ng talatang ito ang tema ng soberanya uli at kapangyarihan ng Diyos. Inihahambing nito ang huwad ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa sa nag-iisang tunay na Diyos ng Israel na may kakayang iligtas ang kanyang bayan mula sa alinmang kaaway. Sa buong aklat ng Isaiah, ang Diyos ay inilalarawan bilang
ang pinakamataas na otoridad at ang tanging pinagmumula ng tunay na kaligtasan at pagpapalaya. Ang hamon na ibinigay ng general ng Assyria, si Rabshakeh, ay nagsisilbing pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at ipakita ang kanyang katapatan sa kanyang mga tao. At yun nga ang mangyayari sa mga susunod na kabanata at talata. Makikita natin kung ano ang magiging tugon ni Yahweh sa ginawang panalangin ni Haring Hezekiah. Ang utos ni Haring Hezekiah sa kanyang mga tao na manatiling tahimik sa harap ng banta ng Assyria ay isang utos na nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa sitwasyon at ang kanyang pagnanais na mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa ng kanyang mga tao. This is a leadership issue. Ayaw ni Hezekiah na mapahamak ang kaniyang mga tao. Kaya hanggat maaari, sinabihan niya na huwag kayong magsasalita. Basta nandyan lang kayo, tahimik lang kayo, bandang huli ako yung bahala. Para niyang sinabi niya na ganoon. Kasi kung kung sasagot ang mga Israelita, ay siguradong magkakagulo, di posibleng mapatay pa sila dahil mas marami ang kawal, ang sundalo ng Assyria. So makita natin dito yung command ng leadership ni Haring Hezekiah sa pangunguna niya sa mga tao. Relax lang kayo at magiging maayos ang ating sitwasyon, para ganun ang sinasabi niya. Huwag kayong magwawala, huwag niyo silang papansinin. Okay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng hari, ang mga tao ng Judah ay nagpapakita ng kanilang katapatan sa kanilang pinuno, gayon din ang kanilang pangako sa pagsunod sa kanyang patnubay sa gitna ng panganib. Maaari ding bigyang kahulugan bilang isang paglalarawan ng malawak na espiritual na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, at ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos upang madaig ang kaharian. Ang pananahimik ng mamamayan sa harap ng agresibong banta ay pahayag ng kaaway ay makikita bilang isang anyo ng paglaban at pagsuway laban sa pwersa ng kadiliman. Ito'y kumakatawan sa kanilang pagtanggi sa mga impluwensya o nakakatakot na mga pagtatangka ng kaaway na pahinain ng kanilang pananampalataya. Napaka-subtle ng panunukso na ginagawa ng kaaway ng Assyria, subalit hindi nadala, hindi natalo ang mga Israelita. Nawa sa ating buhay bilang mananampalataya, ano man na maging hamon sa atin, ano man ang maging mabibigat na sitwasyon, problema at anumang sitwasyon, ay manatili tayo naglilingkod sa Panginoon. So, nabagit natin kanina, ang sitwasyon ni Ate Alma ay napakabigat, kasi nga yung kanyang kapatid ay hindi man niya nakita ng mahabang panahon, pero andun at binawi na ng Panginoon ng buhay. Si Nanay Epi ay ganoon din, nakaburol pa rin ang kanyang panganay na anak. So napakabigat. Pero nawa, ang mga sitwasyon na ito, sa halip na sumuko sila sa paglilingkod sa Panginoon, ay lalong magpatapang, lalong magdala ng kasipagan at pagkapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami pang mga tao na umaasa, marami pang tao na mababahaginan at pwedeng matulungan sa pamamagitan ng babahagi ng salita ng Panginoon. Marami pang iba na nakagaas sa sitwasyon natin, nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon. Si Ate Jessa, kamakailan lamang ay namatay ang kaniyang ate at yung kanyang anak ay lumalaban pa rin sa sakit. So talagang hindi maaalis ang mga mabibigat na sitwasyon na ating pinagdaraanan. Ang iba naman sa atin ay may mga dinadalang kabigatan sa damdamin o sa trabaho, sa financial na pangangailangan. Pero yun nga, sa kabila ng lahat ng ito, dapat tayo manatiling nakakapit sa Panginoong Diyos. Manatili tayong nagtitiwala at umaasa sa Kaniya, sa lahat ng Kaniyang ibibigay. Hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay sumuko at mawala sa paglilingkod sa Kaniya. Ayan, so yan po yung isang lesson na ating dapat na matutunan sa kabanatang ito. Magpatuloy tayong umasa at tumingin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masasakit, mabibigat ang mga nangyayaring sitwasyon sa ating buhay, pero tatandaan natin lagi na hindi natin ito kontrolado. May dahilan ang Diyos bakit niya hinahayaang mangyari ang mga bagay na ito. Posibleng hindi natin maunawaan sa kasalukuyang panahon,
Pero alam niyo, pagdating ng takdang panahon, malalaman natin at mauunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Ako mismo, noong nawala ang misis ko, nagkaroon kami ng problema sa bahay, sa pamilya namin, hindi ko maintindihan. Ako'y naglilingkod sa Panginoon bilang pastor, pero nangyari din ng mga bagay na yon. Sabi ko, ang tinatanong ko sa Panginoon, Lord, bakit nangyari ang ganito? Gusto kong malaman din ng dahilan. Pwede mong ituro, sabihin mo sa akin, sabi ko sa Lord. Pero mahabang panahon bago ko naunawaan, at ito lately, nandito na ako sa Touching Lives, saka ko lubos na naunawaan kung ano ang dahilan ng mga nangyaring kabigatan sa buhay ko. At biyaya ng Panginoon, sa mahabang panahon na hindi ko ito nauunawaan, ay hinawakan ako ng Panginoon. Hindi niya ako hinayaang mapariwara at mapalayo sa kanila. So tayong lahat man ay ganon. Yung sitwasyon ng Israel ay hindi rin ganoon kadali. Lahat tayo sa mundo nakakaranas ng mga ganitong bagay. Ang tanging lesson lang na kailangan nating matutunan at dalahin ay manatili tayo sa Panginoong Diyos. Siya lamang ang tanging makakatulong at makakagabay sa atin. Magandang gabi kay Chi Concepcion. Salamat kapatid sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, so bago tayo tuluyang magwakas ito sa ating kabanata, which is medyo bitin ng sitwasyon, ang kasunod na pangyayari sa kabanatang ito ay tatalakayin natin sa kabanatang 37. Bukas yan matatalakay, Sisimulan natin bukas ang chapter 37. So hindi natin totally wawakasan ang pagtalakay kasi ito ay series na hinati sa iba't ibang kabanata. Sa kagaya ng binabanggit natin kanina, magpatuloy lang tayong kumakapit sa Panginoon. Hindi ganoon kasimple ang buhay. Hindi ganoon kadali ang mga pinagdadaanan natin. Marami tayong problema, maraming kabigatan, pero lagi nating iisipin na ang Diyos ay kasama natin. Hindi ako makakapagbigay ng eksaktong detalye ng mga sitwasyon na pinagdadaanan ko personally, at even yung sitwasyon ng church sa kasalukuyan ay napakabigat, maraming kabigatan na hindi ko alam kung paano makakalampas, paano natin isasaayos. Pero patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. Okay, so hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito. Tayo ay magpapatuloy ng ating pananalangin maya-maya sa Touching Lives. Okay, so sa ating pagwawakas ay samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa katatapos naming pag-aaral sa gabi pong ito sa pagwawakas ng chapter 36 at sa mga lesson na itinuro mo sa amin. Panginoon, kagaya ng sitwasyon ng Israel, ng mga taong pinili mo at itinalaga sa kaligtasan na mga kasama mo, kaming mga anak mo, Panginoon, ay nakakaranas din ng mabibigat na sitwasyon sa kasalukuyan. May mga nakakaranas ng physical na problema, may mga nawawalan ng mga mahal sa buhay, may mga problema sa damdamin, pinansyal, at marami pang bagay, Panginoon, na pinagdaraanan ng bawat isa. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam sa detalye ng bawat sitwasyon namin. Amin po itong idinudulog sa iyo at pinagkakatiwala. Ikaw na, Panginoon, ang patuloy na gumabay, patuloy na manguna sa amin at pagbigay ng kaayusan sa lahat ng bagay na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Pinapaubayan namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong pagsama, mga kapatid. Kay Chi, Ate Alma, sa pamilya nyo dyan, Ate Jessa, si Carla, Brother Edgar, Pastor Nanding, Sister Irene, and syempre si Pastor Claude. Salamat sa inyong buhay na patuloy na nakakasama sa gawain po ito. Bukas po, magkita-kita tayo ulit sa pagkapatuloy ng talakayan sa chapter 37. God bless everyone. Papurihan natin lagi ang Panginoon. Si Brother Jesse, Sister Jingjing, salamat sa inyo. Ayan. Okay. God bless po.